And of course, Sandro, ngayon, after the holiday season, ang tututukan natin this morning, ang mga ginawa ng MMDA. Alam natin, they were very busy with the Christmas lanes, ang kanilang cleanup operations, and of course, ang Metro Manila Film Festival, hindi yan mawawala. So malalaman natin ang updates dyan. Kasama ng ating very special guest. Ito ang isa sa ating mga favorite guests dito sa Good Morning Boss. Ang General Manager ng MMDA, si Ma'am Corazon Jimenez. Good morning po. Good morning and Happy New Year sa inyo. Happy New Year. Welcome back. Kumbaga, first episode natin, nakasama kayo dito sa GMB. So, I'm sure, marami tayong episode na makakasama si Ma'am. Pero ngayon po, makakatapos nga lang po ng holiday, gaya ng sabi ni Carla po. Ano po, kamusta po yung naging traffic, kumbaga? Kasi alam natin na nagkaroon tayo ng mga zipper lanes, yung Christmas lanes. So, gaano po ba kalaki ang naitulong nito sa holiday traffic? Oo. Nung bago tayo naghiwa-hiwalay, nung December 23, medyo ang traffic talagang napakabigat pa. Pero after that, 24, 25, hindi ba, nag-holiday na tayo. So, nakita natin na volume talaga ang traffic, di ba? So, napakaganda nung the past 7 to 8 days na nagta-travel ang mga tao ng maluwag. Kaya na-enjoy ito, yung holiday dito sa Metro Manila dahil konti nga ang nagbabiyahe. But we will be expecting again a big turnout na naman ng mga bumabalik. But I understand marami na namang umaalis ngayon, papunta na ulit sa probinsya. Ayaw nilang to be part of the rush ng pagbalik sa kanilang mga eskwelahan, sa kanilang employment. But the Christmas lanes, nakatulong po ito during the rush, and hanggang January 6 pa ho itong ating tinatawang Christmas lane. Yung zipper lane, ginagamit namin yan pag talagang mabigat na ang daloy ng traffic. So, it's not every day. So, pagka nakita nyo naman si Chairman Tolentino, mismo siya ang nagta-traffic dyan sa EDSA. Kita na talaga niyang mabigat na ang daloy. Siguro konting differentiate lang natin. Baka yung mga ibang viewer natin, hindi nila malaman kung ano yung difference ng zipper lane at itong mga Christmas lanes. Baka kasi, kumbaga, namimix, na-interchange nila kung alin yung zipper at alin yung Christmas lane, ito yung tinatawag din natin during the regular traffic days, na alternatibo ito sa EDSA, alternatibo ito sa Commonwealth, yung ating mga major thoroughfares. Pagka zipper lane naman, ito ay counterflow. Okay. O pag may counterflow kang ginagamit ng pamamaraan para hindi magsikip ang daloy. Lalo na doon sa mga areas ng Ortigas, kagaya ng Santolan, kagaya dito sa Cubao. So, ginagamit po namin yung zipper lane. Okay, and GM, pag-usapan naman natin ang cleanup operations ninyo. Kamusta naman po? Ayun, maluwat naman akong magsabi sa inyo na medyo mas konti ngayon. Ang mga tao ay nag-ingat na sa pagtatapon din ng basura, pero hindi natin maialis na magtapon pa rin. Kagaya ng December 31, ang dami dyan sa Luneta na they spend time to spend New Year, at saka yung sinatawag na nagpaputok nga rin dyan, Christmas, kung ano-ano. Maliit lang ang naging sukat ng in terms of cubic meters as of January 1, 162 cubic meters lang po ang naialis natin dyan. Pero we continuously clean up, kasi kagaya kahapon, nagbigay ako ng sa aking mga tao. Lahat ng markets, malalaking markets, lalo na dyan sa Balintawak Market, noong December 31, talagang grabe ang traffic. Nag-one lane na lang tayo dyan, pero naiano pa rin natin, nabigyan pa rin natin ng panahon yan, at right away, the following day, naglinis na kami. Yes. Ito po, ma'am, speaking of linis, alam natin na nung New Year nga po, syempre marami pong nagpapotok, and ang tendency is, kumbaga iniiwan lang ng mga tao yung mga fireworks nila na pumutok na nga, usually mga papel kasi ito, di ba, Carla? Na parang nakakalat lang sa kalye. So, paano naman po this year? Kamusta naman po? Parang mas malinis po ba ang naging turnout ng New Year, ng bagong taon ngayon para sa ating mga the way that I look at it, kanina, dumaan nga ako dito sa EDSA. Normally, nagre-reklama ako, bandang Guadalupe. Ang linis na. Yung amin pong mga Metro Aids, ang aga-aga. Nagwawalis na. Because it's something that people should look forward to, a clean Metro Manila. Lalo na bagong taon ngayon. And I am also expecting that the barangays inside their areas, maglinis-linis na rin. Ano pa rin ongoing pa rin yung aming contest na Barangay Power. Wherein we give prizes doon sa pinakamalinis at yung mga tumutupad doon sa ating Republic Act 9003. Kasi napag-usapan natin yung before nga, kumbaga yung pinakamalinis. May parang
nila GM yan, pinupuntahan nila lahat para observe nila at saka paalala sa mga tao na kailangan niya maging malinis tayo. At saka yung may segregation, may alam ka sa segregation. Oo. So good news talaga. Kanina na pag-usapan na bumaba yung mga firecracker-related incidents. Tapos good news na bumaba rin yung level ng basura for this year. So ma'am, meron po ba kayong panawagan sa ating mga viewers in terms of cleanliness during the holiday season? Cleanliness is of course next to godliness. Alam naman natin yan. Pagka talagang maliwalas ang tingin mo, hindi ba mas magandang magtrabaho, mas magaling mamasyal ang mga tao, at saka talagang kailangan ng Metro Manila malinis. Marami ho tayong ina-expect na big conferences dito sa Metro Manila, kagaya ng World Economic Forum, which will be held in May. Ito po ay ang atin pong ina-expect dito, yung ating mga heads of state, presidents ng bawat organisasyon worldwide. And then next year, that's 2015, is our APEC conference naman. Yes. So gusto natin ipakita na ang Metro Manila ay kaaya-ayang lugar, kagaya nga ng sinasabi ng DOT, it's more fun in the Philippines. Might as well show off, no? Mag-show off naman tayo. Yes. And speaking of showing off po, alam naman natin na kumbaga pagdating ng December at the Christmas season, lahat ng ating mga kababayan inaabangan po itong Metro Manila Film Festival. At ito na nga po, kumbaga 39th na po ito, and alam natin na ang namamahala dito, Carla, ay ang MMDA. So, kamusta po ba ang turnout ng MMFF ngayong taon? Kami ay sa turnout at saka yung variations ng 8 movies talagang meron para sa lahat. 'Di ba? Meron para sa bata, sa matanda, may film na horror. So they have a lot of choices. Ang turnout naman ay as of December 31. O sige, sasabihin ko na magkano na yung gross receipts natin diyan, 597 million. This is 35% increase, no? As of last year's same time, no? So 7 days of showing lang 'yon, ano? So this will still go on up to January 7. So manood pa ho tayo kung wala pa ho tayong napapanood. And I assure you, ako mismo nanood para malaman ko nga kung magaganda nga talaga yung mga pelikulang napili natin dyan. Magaganda po. Lalo na yung mga nakahakot na mga awards, you'll see that they have put so much effort on these films. And GM, I guess this is a big question for our viewers as well. Bakit po ba yung MMDA ang nagsusupervise dito sa film festival? Ito ay talagang laging tinatanong. Almost every year, tinatanong ako tungkol dyan. During the time of Madam Imelda Romaldez Marcos, this was the time na naipasa ang isang law na ito ay pangangasiwaan ng MMDA. So every time naman, I think 3 years ago, nasabi na rin ni Chairman, sino ba ang gustong mag-organize mamahala nito. Wala pa naman talagang who put forward, no, na sige kami na. Pero nakita niyo naman, nag-ano na rin ang palasyo. Hindi, sa MMDA pa rin yan. So parang kayo na talaga yung expert dito sa pag-handa dito. Expertise. I think organization-wise, meron pa rin ho ang MMDA. We may not be artists, but I think the organization is more important. But we invited a lot of people who are in the industry to be part of the executive committee. And then also the jurors that we have are also very much experts in this. Lalo na si Ms. Digna Santiago for our New Wave films. Tapos ito naman si Paul Soriano, who did si Direk. Oo, yung ating Cinephone, di ba, na-introduced and may animation tayong ginawa rin for this year's festival. And pero ma'am, ngayon naman alam naman natin, kumbaga ang mga nanalo ay talagang tinanggap talaga ng mga mamamayan. So ano po ang kumbaga naririnig yung feedback mula sa mga tao like regarding itong film fest, talaga natuwa po ba sila, or alam natin yung reception talagang marami po nanood, pero kumbaga ano po yung naririnig po ninyo kung gaano sila natuwa sa mga... You can base it on the turnout. Ako, sabi ko nga, nag-ikot din ako. Talagang maraming nanonood, no? Not necessarily all the 8 films, di ba? Masasabi naman natin na talagang may gusto karamihan, may ayaw ang karamihan din. Pero sa turnout, talagang the whole, mula noong December 25 up to now, the movie houses are full. And this will run until January 7. January 7. After January 7, paano po mangyayari nun? Like may mga movie houses pa rin po na may ano? Well, it depends on the movie house. Kung talagang
ito ay maganda pa rin ang turnout ng moviegoers, pwede sila mag-extend. May mga ganun ng overtures na nadidinig ko na gusto pa rin nila. Kasi alam mo, ang pagpili naman ng sinihan, hindi ho kagustuhan ng MMDA ito kung sino ho yung gustong magpakita ng movie na yon. Okay, so GM, but we are very happy with the turnout. Yes, of course. Talagang very successful itong MMFF. And GM, after the rush of the holiday season, of course, MMDA was very busy. Alam naman natin yan. Ngayon, it's a start of a new year. So ano po yung what are you preparing for this year? Okay, for next week, eto na. Ang MMDA will be very busy with two things. Yung ating inauguration po ng ating new command center about the traffic signalization natin from analog to digital na tayo. 85 intersections po ito. And then the other one is, of course, naghahanda na tayo for the yung ating Nazareno procession. So that's January 9. So we expect again the people who will be joining the procession. Actually, every year po, kumbaga. Every year. Talagang ang daming tao, Carla, pag nakikita mo pa lang, sa malayo pa lang talagang grabe talaga nag-uunahan para makahawak, sumasama sa procession. And alam natin na malaking parte dyan sa, kumbaga, pagsasaayos niyan ay ang ginagawa ng tulong na MMDA. Pero itong alam mo, itong I have been with the MMDA for the last 3 years, nakita ko talaga yung volume increasing increasing ang number of devotees. And I think this is the faith that we call na talagang nagpapalakas sa atin dito sa Pilipinas. Yes. At syempre, Mama, baka meron na lang kayong huling mensahe para sa ating mga manonood ngayong umaga. Well, let's look forward dun sa 2014 na tinatawag natin dahil marami pong iro-roll yung mga projects, not necessarily just MMDA, lahat po ng government agencies. Palagay ko maraming ipapakitang programa at saka ho yung ating ina-expect nga ng mga preparasyon for our 2 conferences. All right. Okay, thank you so much once again. That was ang General Manager ng MMDA, si Ma'am Corazon Jimenez. And of course, Happy New Year po. Happy New Year din sa inyong dalawa at dito ho sa lahat ng empleyado ng PTV Parks. Thank you, Ma'am. And syempre, you're always welcome here po sa Good Morning Moms. Yes.